Gaano kahalaga ang isang kaluluwa? Ang sabi mismo ni Jesus in Mark chapter 8 verse 35 to 37, "For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Hindi mo pwedeng ipagpalit ang kahit anong bagay sa mundong ito sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang atin po pag-uusapan ngayon is the value of a soul. Samahan niyo po ako. In Luke chapter 12, si Jesus ay nagkwento tungkol sa isang mayaman pero hangal. Ang sabi ng verse 15, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in the abundance of possessions." At sinabi ni Jesus sa kanila ang parable that there was a certain rich man yielded an abundant harvest. Wow, sana all. Ang daming pera, ang daming kayamanan, ang daming ani. Pero sabi ng verse 17, he thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Hindi ko na alam kung saan ilalagay yung aking kayamanan. Hindi ko na alam kung saan ilalagay ang lahat ng to. Ilagay ko kaya sa maleta. O kaya ilagay ko sa isang kondo. Pagkasyahin ko dun lahat ng pera ko. Hindi ko na alam kung saan lalagay eh. Ito yung nasa isip niya. What shall I do? I have no place to store my crops. Kaya sa verse 18, he said, "This is what I will do." Alam ko na. "I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain." Lahat ng mga sobra ko, ilalagay ko doon. Para sabi niya sa verse 19, "I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." Ito na lang yung goal niya sa buhay, yung maging hayahay na lang lahat. Yung maging masaya ka, yung kumain ka na lang, di ba? Yung maging okay na lang sitwasyon mo. Pero iba ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Ang sabi sa verse 20, "But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" Wow. Sinampal siya ng isang malaking katotohanan that riches in this world can give you a certain degree of security. Pero hindi ito ang magiging pinaka-ultimate security ng buhay ng isang tao. Dito sabi ni God sa kanya, sino makikinabang ngayon ng lahat ng pinaghirapan mo? And in verse 21, sinabi, "This is how it will be with whoever store up things for themselves but is not rich toward God." Tama ang sinabi ng verse in Mark chapter 8 na anong mapapala ng isang tao kung makuha niya man ang buong mundo pero ang kanyang kaluluwa naman ay mapahamak. Or what shall a man give in exchange for his soul? Tignan natin yung mga mahalagang salita na ginamit ni Jesus dito. Yung salitang profit, gain, lose, and exchange. Mapapansin ninyo, itong apat na salita nito are all business terms, di ba, na ginagamit niya. Siyempre, yung mga disciples niya, karamihan sa kanila, businessman. Sila Peter, sila James, sila John, mga fishermen yan sila Andrew. Yan ay mga business-minded na mga tao. At dito sinasabi ni Jesus sa kanila yung terms na ginagamit pagdating sa negosyo. Anong mapapala mo? Anong kikitain mo? Anong babalik sa'yo kung makuha mo man ang lahat? Pero kung ang iyong kaluluwa ay mapapahamak naman. Ang salitang profit, ang ibig sabihin niyan ay kita o tubo. Gain, ito yung mga nakuha mo na assets mula doon sa mga profit na meron ka. Yung lose, this is a business term for bankruptcy. At yung salitang exchange, this is a term for trading, barter, di ba? Palitan, desisyon na iyong mga ginagawa. Ito yung ginagamit sa kanilang marketplace na kung tawagin noon ay Agora. Dati mga kapatid, ito yung ginagamit nila pag nagbabayad sila. Meron silang weighing scale. Dito sa kabilang side, dito nilalagay yung bato. Bawat bato ay may bigat, tapos meron itong halaga. Tapos gagamit sila ng pera, ilalagay nila dito sa kabilang side, pagtitimbangin nila yan. Kapag nagpantay na yung dalawa na yan, ibig sabihin tama yung value ng pera nila dahil kasing bigat siya nung bato na ito. Ito yung picture na sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na pinagkumpara niya yung lost soul of man at yung mga bagay na ino-offer ng mundo na ito. Money, fame, power,
lust, lahat ng mga bagay na yan, pagsama-samahin mo yan, hindi yan sasapat kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Ito yung sabi ni Jesus that what can a man give in exchange for his soul? The soul has infinite value. Interesado ang dyablo na sirain ang iyong kaluluwa. It is irreversible, irreplaceable, and non-redeemable. Once that it dies, ang sabi ng Hebrews 9:27, comes the judgment. And just as is appointed, may appointment ka kapag namatay ka. At ang sabi dito, once, isang beses ka lang mabubuhay at mamamatay. And after that, the judgment. So what do we need to understand? Mga kapatid, number one, the soul is your life and true self. Sabi ng Genesis 2:7, and the Lord God formed man, the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life. Pagkatapos kang hulmahin ng Diyos, binigyan kanya ng immaterial part, which is the soul and spirit. And man became a living soul. Sabi ng Psalm 42 verse 5, why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God. Ang tunay na ikaw ay hindi ang iyong katawan, kundi ang iyong kaluluwa. Ang tunay na nakakaramdam, ang nag-iisip, ang pumipili, yon ay ang iyong kaluluwa. Ang spirit, ang iyong God consciousness, ang soul, ang self-consciousness, ang tunay na ikaw, at ang body, ang world consciousness. Ito yung mind, ito yung will, at ito yung emotion. So ang tunay na nakakaramdam ng lahat ng sakit at ang lahat ng saya ay ang mismong kaluluwa mo. That is your true self. Kaya very valuable siya. Number two, the soul is eternal. Ang sabi ng Bible in Ecclesiastes 12:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Many of us don't realize that when a man dies, his body returns to the earth, his spirit returns to God, and his soul will spend eternity. It's either kasama ang Diyos, eternal life, o hiwalay sa Diyos, eternal death. Kaya napaka-importante na makita mo that you cannot kill the soul. Even if you die in this world, your soul will live. God planted eternity in the human heart. Akala ng iba kapag gusto mo nang sumuko sa buhay, tas kinuha mo yung buhay mo, mag-e-end na yung suffering mo. Mali yun. Bakit, Pastor? Kasi kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, magsisimula ang eternal suffering ng buhay mo. Madudurog lang ang katawan mo, pero the Bible says the soul will spend eternity. Sabi ng Revelations 20:12, and I saw the dead, small and great, stand before God, and they were judged. Pangatlo, the soul can be lost. Sa Luke chapter 15, makikita natin ang tatlong parable. Number 1 is the parable of the lost sheep. Nung iniwan ng pastol yung kanyang 99 na tupa para hanapin yung isa niyang nawawalang tupa. Tapos sinuong niya lahat para makuha lang itong tupa na ito at maibalik sa kanyang poder, because the shepherd knows that the sheep cannot survive without its shepherd. Tapos pumunta sa second story, the lost coin. Itong tao na ito, binaligtad niya yung lahat ng gamit sa bahay para lang niyang matagpuan ang itong nag-iisang coin na ito na nawawala. At nung nakita niya ito, sobrang saya niya. Tapos pumasok yung kwento ng the prodigal son, the lost sons, na merong isang bunsong anak na nilustay niya yung lahat ng kayamanan niya, tinakwil niya yung tatay niya. Tapos nung nawala na lahat ng meron siya, bumalik siya sa tatay niya at tinanggap ulit siya ng tatay niya. Pero hindi natin napapansin yung panganay na anak nawawala din. Nagselo siya dun sa bunsong anak, nagalit siya dun sa tatay, tapos nagtatampo siya sa tatay niya. Pero alam niyo ba, sa custom nila noon, kapag namatay yung tatay, ang magte-take over sa lahat ng kayamanan ay ang panganay na anak. Kaya nung sinabi ng tatay na, anak, lahat ng meron ako ay sa'yo din. Napakalaking privilege ang meron sa panganay na anak. And yet, malayo ang puso niya kahit nandun siya sa bahay ng kanyang ama. All of them are lost. But there's one common thing na makikita natin.
hinanap sila lahat at hinahanap ka ng Panginoon. Kung ikaw ay na kay Kristo na, mamuhay ka ayon sa kalooban niya. Huwag kang masanay na malayo ang puso mo sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi pa kumikilala kay Kristo, kilalanin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Your soul can be lost kasi sobrang interesado ang dyablo to steal, to kill, and to destroy your life. We have to understand the soul is extremely valuable. And what do you benefit if you gain the whole world but loses your own soul? Hindi mo pwedeng ipagpalit yan. Sabi ng Luke 15:10, in the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Yung isang kaluluwa na nagsisi at sumampalataya sa Panginoon ay sobrang nagsasaya ang buong kalangitan. Ganun ka-precious at ka-valuable ang isang kaluluwa sa Panginoon. Sabi ng 1 Peter 1, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ. Sa sobrang valuable ng kaluluwa mo, yung dugo mismo ni Kristo ang ipinangbayad dito. It is extremely valuable. Huwag mong ipagsapalaran ang kaluluwa mo, kaibigan. And number 5, we have to understand that our soul needs salvation. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Sabi ni Peter, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay pagkakahiwalay. Ang isang tao na merong kasalanan ay hiwalay sa Diyos. But praise be to God, ang Panginoon ay gumawa ng paraan upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan at upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Temporary gain is not worth to eternal loss. Kaibigan, kung nakikinig ka ngayong oras na ito, tandaan mo ito. You are not just a body. You are not just a name. You are an eternal soul. And your soul is worth more than anything that this world could offer. And trust it to Jesus Christ. Mahal ka ng Diyos at nais ng Diyos na makasama ka sa kanyang pamilya. Tanggapin mo siya sa iyong puso. Kung tinanggap mo na si Kristo sa iyong puso, kapatid, sobrang halaga ng kaluluwa na ating madadala sa Panginoon. Gawin natin ang misyon na binigay ni Kristo sa atin. God bless po sa inyong lahat, and may this lesson be a blessing to all of you.